Hello, Pisces. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbalik. Kung kayo ay nagbabalik sa channel na ito, ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus Journal Reading para sa sign ng Pisces. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Kung nakarelate, keep nyo lang yung mensahe na binigay sa inyo. Kung hindi naman nakarelate, okay lang yun. Maaaring marami pang mensahe ang makaka-relate tayo sa mga susunod na pag-upload. So, subscribe lamang po tayo para masubaybayan natin ang pag-upload. I will try my best na mag-upload regularly. Green ang background natin ngayon para makita niyo lalo ang cards. Knight of Cups, Pisces. Nice. In love ulit si Pisces. Maaaring ganon. Maaari din na merong somebody is trying to save the relationship kung nasa relationship ka. Uh, Pwedeng ikaw ito na nagsisave ng relationship o pwede din your head over heels sa isang tao. Ibig sabihin, patay na patay ka sa isang tao at gagawin mo lahat para maisalba ang relasyon ninyong dalawa. Maaaring on the brink of on the brink of failure, pero eto ka, trying to save it. This is the one-eyed priest. Ichimoku Nyudo. Oops. Ala. Staying for the wrong reasons, Pisces. Itong creature na to, itong yokai na ito, ano siya, one-eyed priest, at nag-explore siya deeper into the sea, finding revenge. Um, Merong human na nangupit ng treasures niya. Tapos, yung buhay niya, he lived a life searching for that human lang. So, maaaring si Pisces ay nasa sitwasyon muli ngayon. I say muli kasi Pisces is a very deep lover, consummate lover. Lahat ibibigay ni Pisces. Mapagmahal si Pisces and very emotional. Emotional in the sense na very ruled by he or she, you tend to act based on your emotions. So, merong sitwasyon dito na kinakailangan ng pakawalan, kinakailangan ng i-let go. The journey has been hard and lonely at somebody may need to step out of their comfort zone para palayain na ang sarili. Pero mukhang um, andun pa rin si Pisces sa proseso, nahahanapin niya or i-chase after niya, hahabulin niya itong tao na ito na maaaring hindi na niya. Sorry, sinoli ko yun kasi masyado marami. Nahabol niya yung tao na maaaring hindi ka na gusto. Pwede ding baliktad, energies could be interchangeable, so kunin nyo lang, maaari din na nahabol-habol ka na. Pero parang feeling ko ikaw to yung naghahabol. Nahabol, tingnan mo. Ano to yung paborito ko dito? Si Yabo. Hinahabol mo yung tao, mukhang ikaw to yung naghahabol dun sa tao na ayaw na sa iyo. Alam mo na in the brink of death na yung relationship, patapos na, mahina na ang kapit ng isa't isa, o pwedeng mahina na ang kapit ng partner mo, pero ikaw ay, ano pa rin, umaasa at hindi nawawalan ng pag-asa na buuin pa ang once na nasira na. Maaaring yung iba sa inyo, meron nagawa na nakasira ng tiwala ng kabilang party, para sa inyo wala lang yon pero dun sa partner nyo, big deal yon. So, merong mga remnants ng mga nakaraan na hindi mawaglit sa utak ng inyong partner at maaaring iba sa inyo na wala na ng tiwala sa inyo si partner. Kayo naman, willing lang kayong ulit-ulitin na i-rebuild ang trust na iyon. Si Yabu, siya ay nung natapos ng yung mga gods na gawin yung mga yokai. um,
merong mga natitirang piraso, bits and pieces. So, yung mga bits and pieces na yun ay ginawa ng gods, ng ah, mga higher beings. Ginawa nila para mabuo si Yabo. Tapos, si Yabo ay isang parang deity para sa mga bata na symbolic of hope. Symbolic na there may be broken pieces pero everything will eventually fall into the right place. At ito ang pinanghahawakan ni Pisces ngayon. Oh, hindi nawawalan ng pag-asa si Pisces. Ayaw pa niyang umalis kasi may pag-asa siya, matibay ang kanyang pag-asa na mare-repair niya kung ano man yung damage na nangyari. Uy, full card. Mamaya dito sa baba, kukuha tayo ng ibang mga cards para i-clarify itong sitwasyon na ito. Five of Cones, you feel lonely, you feel left alone in the cold. Siguro yung iba sa inyo sinabihan kayo na ayaw na talaga, hindi na kaya. Hindi na kayang trabahuhin pa. And so parang feeling mo two-way street siya pero hindi mo nakukuha, wala kang katulong para isalba ang relasyon na ito. Pwede din na yung iba sa inyo kayo yung niloko pero kayo pa rin yung nagpipilit na i-save siya, ayaw niyo sukuan yung tao na paulit-ulit na kayong nasaktan. Ow! Pero itong full card dito, maganda to, na mukhang ang journey moving forward ay depression. Hindi, joke lang. Ang journey moving forward ay magsisimula ka ng panabago. Ito ay si Kappa. Ah, ma- kita mo meron siyang bitbit dyan na gulay o prutas. Ngayon, si Kappa, kapag tumingin siya sa baba, tumingin siya sa floor, mahuhulog yung prutas na yon. So, ang lesson ng yokai na ito ay hold your head up high and move on to your journey um, without looking down upon yourself. Merong tema itong yokai na ito ng depression. Um, yes. Loneliness, feeling left alone. Nakita mo naman ang itsura ni Lola. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. At parang wala, poverty ang abot. Binbogamy. Binbogamy? Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Ang lesson ng yokai na ito ay just stay generous and kind. Hard times is ahead, but that hope will get you back on your feet. Daming wants dito, oh. Maaari din na yung iba sa inyo, um, yun nga, pipiliin na magstay pero hindi ka magtatagumpay pagdating doon sa pagpupumilit mo na i-resolve pa ang sitwasyon. Maaari din na magmamakaawa ka na papasukin ka sa tahanan, papasukin ka pa ulit sa puso ng partner mo, pero it's the end of it. It's the end of it, Pisces. Ito, laying the burden down. Ten of Wands. Fire card, si Kasha. Very, treacherous. Yung iba sa inyo siguro merong cheating na scenario na nangyari surrounding this relationship. Pwede din na para sa'yo inaakusahan ka ng partner mo na nag-cheat ka, pero para sa'yo hindi cheating yon. Pero your partner, enough na yon para sa partner mo. Ayaw niya nang makinig pa ng kung ano-anong explanation. Maaring yun nga, baliktaran, ikaw yung nakadiscover ng cheating situation, pero itatry mo pa rin isalba itong relasyon. Remember, remember itong na to, itong yokai na ito, si Ichimoku Nudo, one-eyed priest. Merong enerhiya ng paghahanap, may enerhiya ng paghahabol, may enerhiya ng pagsik ng revenge. At
si Yabo na may enerhiya na hindi nawawala ng pag-asa. It's hard and lonely, maaaring may depression, pero ito ay panibagong simula. Kung ano man ang paghahabol na gagawin, merong isa na tarang itigil na natin 'to. Hindi tayo magtatagumpay sa mga bagay na merong may magmamatigas. So, hindi tayo magtatagumpay sa pagmamatigas na 'yon. Magician upright, nakuha mo siya upright, hindi siya reversed. So, ang point nun ay hindi ka nawawalan ng pag-asa at gagawa ka pa ng mga paraan para isalba siya. Sana, buti na lang, hindi siya reversed mo nakuha kasi that could mean manipulate. Ipipilit mo ang mga bagay-bagay. Pero with this magician, reminder din siya na nasa iyo ang lahat para i-execute kung ano man yung plano mo. Entering the planning phase, pwedeng manifestation. Hindi ko alam kung ano yung ma-manifest mo. Pwede kasi na pwede kasi na i-manifest mo yung magkakabati kayo or magkakaayos kayo. O pwede din na i-manifest mo na magkakahiwalay pero um, maayos ang ano nyo, you'll still be friends after, ganon. Ingat ka doon sa mga tao na kung ikaw yung niloko, Pisces, ingat ka na sila yung mag-a-attempt na ayusin siya, pero or magsusorry pero hindi talaga totoo yung sinasabi nila na magbabago sila. Sabihin nila magbabago sila, hindi nila uulitin. Ingat ka sa mga ganon, false hopes and false promises. Kasi maaari magsi-stick around ka dahil sa mga pangakong ganon na napapako din. Alam mo din naman na mapapako. Maaari din na somebody appears to be a god pero somebody appears to be somebody na they care for you pero ano lang pala, niloloko ka lang pala nila. So, alam mo yun, ingat ka sa mga tao na gagamitin yung ano mo, yung emosyon mo para mag-stick around sa kahit pa maloko silang tao. Merong mga tao na yung appearance nila, they are not who they appear to be. Bawa bait-baitan, sweet, sweet pala, nila-love bomb ka, pero behind that, meron na pala siyang ginagawang hindi maganda. Panloloko, ganon. Sinister. Nothing but black teeth. Itong yokai na to si Ohaguro Betari. Mga travelers, papakita niya, alam mo yon, ma-entice niya, lure niya yung mga biyahero. Tapos pag lumapit na sa kanya, papakitaan niya lang ng napakaganda niyang ngipin. Tapos sinister ang kanyang ingat ka na you're begging for the wrong reasons and staying for the wrong reasons kasi maaaring niloloko ka lang or may intention. Actually, mukhang walang intensyon na lokohin ka eh. Hindi ka pa makakapag-desisyon kahit pa siguro sasabihin sa'yo ng mga tao sa paligid mo na umalis ka na dyan, layasan mo na yan, hindi ka makikinig kasi umaasa ka pa at tingin mo hindi ka mabubuhay or hindi maganda ang 2025 kung hiwalayan agad ang magaganap. Pero last two cards here. Kirin. Ito si Kirin. Pag lumabas to, swerte ang padating sa'yo. Maaari din na
Hindi ko alam kasi nasa sa'yo yung desisyon, eh, kahit paanong sabihin nung cards mo sa'yo, mukhang nasa iyo yung desisyon. Pero kung cards lang ang masusunod, ang narrative na meron tayo dito ay magkakaroon ka ng, bagong pag-asa. Maaaring yung iba sa inyo, magkakaroon na ng mensahe from an employer, in-applyan niyo last year ng halimbawa overseas employment or pag-abroad. Kasi meron kang bagong simula na parating. Parang for the lack of a better term, i-distract ka nito dito sa mga issue mo with your love life kasi bibigyan ka ng pagkakataon para makapagsimula ng panibago. Pwede ding pamamanahan ka, pero kung hindi man yon, magkakaroon ka ng pagkakataon to earn more. Hindi ko alam kung itong pag-alis mo abroad or pagkaroon ng bagong high-paying job or bagong trabaho na lang. Hindi ko alam kung dahil mabibigyan ka ng trabaho itong taong to will stick around. Hindi ko alam. Pero what I'm sure of is may bagong trabaho, may bagong career, or may bagong pag-asang darating sa'yo in the form of um, money related or trabaho related na siyang magdi-distract sa'yo or siyang magbibigay sa'yo ng panibagong pagkakataon para mag-pursue ng ibang bagay. Four of Coins. Dati, ang mga unggoy, sila ang hari. Itong yokai na 'to, sila ang parang yung kingdom nila ang naghaharing uri. Pero nag-evolve na ang society at na-displace na sila sa kanilang sa kanilang bahay. So ang ginagawa nitong mga na 'to, sarugami na 'to, sila nangungupit sila ng mga gold. Very very unggoy, no. Nangungupit sila ng mga ang tawag diyan, nangungupit sila ng gold and treasure sa mga bahay-bahay ng mga tao. So, I would say since last ito na lumabas at extra na siya, I would say this as an advice na you have good intentions to protect kung ano yung nandiyan na relasyon, kung ano yung meron kayo, kung ano yung naipundar mo sa isa't isa. Pero ang pagiging possessive, alam mo yun, ang four of coins kasi more on ano siya yung parang it's either pagdadamot, it's either yun nga possessiveness, gusto mong tipirin ng lahat, gusto mo sayo lang ganon. You have good intentions na iprotektahan yung meron kayo, pero yung possessiveness ang kailangan mong layuan kasi maaaring siyang magiging cause ng iyong downfall, siyang magiging cause ng iyong hindi makakarating sa iyo ang swerte ng Kirin, ang bagong opportunity na ito kung very ano ka, alam mo no, andun lang yung paningin mo sa relasyon mo at ayaw mong tumingin sa ibang mga oportunidad. Mamimiss mo yung opportunity kung nakafocus ka lang sa pag-aayos ng relasyon na hindi naman na natapos na. Hindi na siya nag-work para sa inyong dalawa. So, kuha tayo ng oracle card or mensahe sa'yo ni, allow anger. Isa lang ang mensahe nito, yun, allow anger. Huwag mong kimkimin ang mga bagay na alam mo yun, pinipigilan mo yung inis mo kasi natatakot ka na layasan ka ng tao. Pero sooner or later, magmamanifest yung galit mo na yun sa ibang mga bagay. At lalo lang ikaw pa yung naging dahilan para masira yung relationship niyo. So, kung nagagalit ka ngayon, express it. Kailangan mo siya para kailangan mo siyang i-release. Kailangan mo siyang ilabas. Kasi pag kinimkim mo, sasabog ka na lang. Alam naman na natin na ganun ang anger. Ano siya parang kumbaga kailangan siya para magkaroon ng pagbabago. Pag kinimkim mo siya, maaring
mag-cause ng depression. Kapag OA naman tayo sa pag-release nito, um, nagiging bitter tayo. Nawawalan tayo ng peace of mind. Kailangan mo siyang i-release para mag-resurface or para hindi na siya magstay sa puso mo at i-consume ka eventually. So, iwan ko na yun dun, Pisces. Salamat sa pagbisita. Pasensya na po sa mga ingay at sana makita ko po kayo ulit. Ako po si A at see you soon. Nasa description box below ang anything na gusto nyo pong malaman or basta. See you soon. Bye-bye.